Amen. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, yung palakpak na para kay Jesus ngayong umagang ito. Praise God. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin naman natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Good morning po sa bawat isa. Once again, tayo po lahat ay pinagpala ng Panginoon ng panibagong araw, ng panibagong buhay. Kung ikaw ay naghahanap pa o nag-iisip pa ng dahilan para magpasalamat ngayon sa Panginoon, tingnan mo na lang yung iyong sarili at tingnan mo na lang ang iyong katabi. So malaking bagay na yan para ipagpasalamat natin sa Panginoon. Nakasama natin ang bawat isa, sama-sama po tayong nananambahan sa ating buhay, sa ating banal na may likha sa ating buhay at banal na Panginoon. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso ngayong araw na ito, whether tayo po ay first time na nandirito ngayon sa lugar na ito. Naniniwala po ako na hindi nagkataon lamang na ikaw ay dumako sa lugar na ito, ikaw ay ginabayan ng ating Panginoon, ikaw ay tinulungan ng ating Panginoon, at naniniwala po ako na may magandang plano ang Panginoon sa iyong buhay. Hindi ito nagkataon, ito ay tinaon ng ating Panginoon. At sa bawat isa na nandirito ngayon, every Sunday natin nakakasama, whether online or on-site, tayo pong lahat ay patuloy na pinagpapala ni Lord at patuloy na nagiging pagpapala sa iba. The Bible said that your labor in the Lord is not in vain. Hindi man makita yan ng kung sino man, kitang-kita yan ng Panginoon. And God is a rewarding God. Naniniwala po ko lahat ng nandirito ngayon ay uuwi ng pinagpala ng ating Panginoon. Amen po ba? Minsan pa po palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Praise God! So I'm so excited today because we have a brand new series ngayong buwan na ito ng August. This is entitled Hot Seat. Sabihin nga po natin, Hot Seat. This is about dealing with life's greatest question. Like, who am I? Sino ba talaga ako? Why I am here on this earth? Saan ba ako papunta? Saan ba talaga patutungo itong buhay na ito? At meron ba bang pag-asa kahit na it seems that it is hopeless? Talaga bang meron pang pag-asa? So ito pong mga napaka-importanting mga questions na ito. Both, kahit na po ilagay nyo kay ChatGPT o sa AI, tinignan ko po ano ba yung mga greatest question ngayon ng mga tao. Hindi pa rin talaga nawawala. About yung buhay. Kalagayan natin ngayon at magiging kalagayan natin sa mga susunod na panahon. Kaya nga po, ito pa rin yung patuloy na pinag-iisipan ng tao, pilit na hinahanap ng tao na kung saan kahit na anong mangyari sa kanya, hahanapin niya pa rin lagi kung bakit ako naririto. Next week, pag-uusapan po natin yung madalas naririnig ninyo na title pero hindi yon yung sinasabi ng ating Panginoon. What on earth am I here for? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit ako nandirito na nagmumula mismo sa sabi ng Panginoon, ito ang dahilan kung bakit ka nag-i-exist dito sa mundong ito. At kapag yun nasalo natin, maniwala po kayo, napaka-importante niya. Why? Sinabi ko nga po, kahit na ano ang makamit natin sa mundong ito, na wala namang masama kung makakaluwalhati kay Lord, but at the end of the day, hahanapin mo ang sarili mo. At the end of the day, maghahanap ka ng mga kasagutan. And at the end of the day, sasabihin mo, why there's something missing in my life? Bakit kahit na anong gawin ko, ba't parang kulang pa rin ang buhay ko? So alam niyo po ba na mapanganib ang makalimot sa sarili? Mapanganib kapag hindi mo nakilala ang iyong sarili. Maraming nagagawa ang isang tao na hindi maganda sa kanyang sarili at sa ibang tao once na hindi niya kilala ang kanyang sarili. Mahirap yung panahon na hindi mo nakilala ang sarili mo. According to Dr. Elena Besubova, isa pong kilalang psychoanalyst sa buong mundo, ang hindi pagkilala sa sarili o nasa state ka of being stranger to yourself is a disorder. Ang tawag po niyan ay DPD, depersonalization disorder. Is this the state of being a stranger to yourself? Ang maging stranger ka lang sa isang bansa, sa isang lugar, ay mahirap na, nakakaligaw. Ang maging stranger ka sa bagong bansa, sa bagong lugar na pupuntahan mo, ay napakahirap. Maging stranger ka pa kaya sa iyong sarili.
According to an excellent book entitled Stranger to Myself by Jeffrey Abuel, meron daw pong 8 symptoms ng DPD or yung depersonalization disorder. At sinamarize ko po siya sa 3 Ds. Ito po yung degradation. Ibig sabihin ng degradation, ito po ay may babang tingin sa iyong sarili. Ang isang tao na hindi niya kilala ang kanyang sarili or stranger siya sa kanyang sarili, isa po sa nagiging epekto nun ay mababang tingin niya sa kanyang sarili. Napakababa lagi ng tingin niya sa sarili na parang wala siyang mararating na hanggang dito na lamang siya kasi ganito ako. Pangalawang epekto ay defeat. Madalas po siya ay talunan. Hindi ko sinasabing walang failure ang isang tao. Pero itong mga taong may DPD ay madalas nakakatanggap ng pagkatalo. Why? Hindi mo naman kasi kilala sarili mo eh. Masyado tayong lumalakad sa isang daanan na hindi naman natin dapat daanan. Ginagawa natin ng isang bagay na hindi naman yun yung dapat na ginagawa o pinapagawa sa atin ng ating may likha. Pangatlo is distraction. Madalas talunan at madalas wasak ang kanyang buhay. Kaya ang tanong, sino ka ba talaga? Ano ba talaga ang meron sa pagkatao mo? So ngayong araw na ito, pwede mong tanungin, sino ba talaga ako? Sino ka? Mamaya may sumagot no? Ikaw si. Hindi mo kinakailangan na kung saan makarinig ng mga strange na mga voices na yon. Ang kailangan natin ngayong araw na ito ay tanungin mismo sa may likha sa atin. Kaya hindi ko paniniwalaan kailanman ang mga taong magsasabi kung sino ko. Ang paniniwalaan ko at mas paniniwalaan ko ay yung may likha sa akin. Once ang isang tao may binitawan sa akin na anumang salita, pwedeng hindi ko paniwalaan o 50-50 lang. Why? Maliwanag kasi sa akin, hindi po sa pagmamataas. Maliwanag kasi sa akin, hindi naman siya may likha sa akin. Ang pinaka may karapatan na magsabi kung sino ko at sino ka, yung may likha sa iyo. Ngayon, ano ba ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundong ito? Sinabi ko nga po next week, pag-usapan natin yon. Tutumbukin talaga natin. Ano ba talaga ang dahilan? Why you are here on earth? At ngayon naman, unahin muna natin ito. Sino ba talaga ako? Ano ba talaga ang pagkatao ko? Para nang sa gayon, alam ko kung paano ako kikilos o kung paano ako makakakilos ng tama. I want you to open your Bible with me in Romans chapter 12 verses 4 hanggang 8. Romans chapter 12 verses 4 hanggang 8. Basahin po natin sa Good News Translation. Verse 4. We have many parts in the one body, and all these parts have different function. Sabihin nga po natin, different. We have many parts in the one body, and all these parts have different functions. 5. In the same way, though we are many, we are one body in union with Christ. And we are all joined to each other as different parts of one body. So we are to use our different gifts in accordance with the grace that God has given us. If our gift is to speak God's message, we should do it according to the faith that we have. 7. If it is to serve, we should serve. If it is to teach, we should teach. 8. If it is to encourage others, we should do so. Whoever shares with others should do it generously. Whoever has authority should work hard. Whoever shows kindness to others should do it cheerfully. So join me in our message today entitled, Who Am I? Sabihin nga po natin, Who am I? Sino ka ba talaga at ano ba talaga ang pagkatao mo? Ulitin ko, it is very crucial and it's very important or alam niyo po yun, napaka-game changer sa buhay ng isang tao ang makilala niya ang kanyang sarili. Why? Napaka-delikado if you are a stranger to yourself. 3 epekto. Degradation,
Mababang tingin sa sarili? Ano pa? Defeat? Destruction. So itong tatlong ito, dito siya umiikot. Sinabi ng siyensya na kapag ikaw ay may DPD, depersonalization disorder, the state of being stranger to yourself, madalas tinatamaan ng tatlong ito. So paano ba talaga ako makakapamuhay na maayos? Dapat kilala mo muna sarili mo. Mahirap maligaw. Mahirap maging stranger sa lugar, mahirap maging stranger sa isang bansa, at mahirap din maging stranger, higit sa lahat, sa iyong sarili. So, sino ka ba talaga? Who am I? So, sino na po sa inyo ang excited at ready na matuto at mabago? Magsabi po ng malakas na amen. Number 1. Verses 4 and 5. We have many parts in the one body, and all these parts have different functions. In the same way, though we are many, we are one body in union with Christ, and we are all joined to each other as different parts of one body. Sino ka ba talaga? Number 1, you are united. Sabi nga po natin, united. Una, yung ginamit dito in verse 4, yung one na binanggit dito is the Greek word hais. Itong hais na ito, ang ibig sabihin nito, simple lang din, only one. We have many parts, but one body. Pag sinabi itong hais na ito, hindi mo pwedeng dalawahin to. Kasi number 1 talaga siya. Nakuha po natin yon. So napaka-importante, maunawaan natin itong one na ito. Sabi nga po ulit natin, one. We have many parts in one body. Kaya nga po mga kapatid, kung mapapansin natin, paliwanag ko na lang po, hindi ko na nilagay dyan sa PowerPoint natin. Itong Greek word na ito na ginamit dito, one in number, plus abundantly. Ibig sabihin niyan, isa, pero marami. Parang Trinity. Genesis chapter 1. In the beginning, God. Isa, pero marami. Kaya panay ang banggit ni Lord sa Genesis pa lang, let us make man in our image. Hindi naman creator ang angel. One. Plus abundantly. So anong ibig sabihin nito? Isa, pero marami. Una, we have to understand, first, that you are united with Christ. Kasi sinabi po dito, tignan niyo po maigi, verse 5. In the same way, though we are many, we are one body in union with Christ. So you are united. Saan? Una, with Christ. We are one body in union with Christ. Remember that your union with Christ is your most important connection. Sabi nga po natin, connection. Kailangan maunawaan natin na una, tayo ay united, isa. Pero una kay Kristo. Union with Christ, your union with Christ. Ulitin ko po, ito yung pinaka-importanting connection nyo. Ito yung importanting connection ko at connection natin lahat. That's why Jesus said in John chapter 15, apart from me, you can do nothing. Sabihin nga po ulit natin, nothing. Liban daw sa ating Panginoong Sukristo, wala tayong magagawa. Hindi tayo makakapamunga. Ang isang tao na separated kay Lord, kaya ang tawag, there are 3 different types of death. Una ay physical death. Kapag ang katawan mo ay humiwalay sa iyong kaluluwa, ang tawag doon, physical death. Ibig sabihin, you don't have emotion. You don't have mind. Wala kang pakiramdam. Wala kayong 5 senses. Once naghiwalay ito, magkakaroon ng physical death. Once naman, ang ating buhay ay nahiwalay kay Lord, ang tawag doon ay spiritual death. At kapag naman tayo ay nahiwalay for eternity sa ating Panginoon, ang tawag doon ay eternal death. So pag nagkaroon ng separation between man and God, ang tawag doon ay spiritual death.
So apart from Jesus, we can do nothing. Kaya nga kahit na ano ang gawin ng isang tao, hindi pa rin siya magiging mabunga kapag wala si Kristo sa kanyang buhay. That's why the most important connection, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya balik tayo sa text natin in verse 5. In the same way, though we are many, we are one body in union with Christ. Ito ang una. Kasi yung body may head. At ang head ng church, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So kung wala yung union na yan kay Kristo, we are nothing. That's why a lot of people, sabi nila, there's something missing in my life. Kaya nakakaramdam ang isang tao, I feel like I'm nothing. Naramdaman mo na yan, parang wala akong silbing tao. Yesterday po, doon sa ating Saturday, na ating service doon sa main campus, kahapon, may kwento po ako na naka-fellowship ko dito sa Trinoma. Kumakain po kami, itong billionaire na ito, na tao, at may kaibigan siya na nakasama ko rin, na multimillionaire naman. Birds with the same feather. Tapos kumakain kami dyan sa isang kainan dun sa baba, at Thai restaurant yata yun. Dami niyang kasama pero malalayo, hindi niya pinapahalata. Tapos kumakain kami tatlo, mamaya dyan, pinapansin-pansin niya yung relo ko, mamaya dyan naiyak na. Sabi niya gano'n, una ko, meron ako nabiling ganyan, yung gano'n. Mamaya dyan, alam niyo, habang nagkikwentuhan kami, sabi niya gano'n, buti pa kayong saya-saya ng buhay ninyo. Parang buong-buo ang buhay ninyo. Pero mo, mamira naman yan. Kumikita ka naman ng humigit kumulang. Kumikita ka ng 3 to 5 million araw-araw din sa isang business mo, tapos sasabihin mo, mas pinagpala kami kaysa sa'yo. Next week, pag-usapan kasi natin. Sabi niya, I feel like empty. Loaded ka ng pera. Loaded ka ng bisyo. Loaded ka ng mundo. Tapos, you feel like empty. And then, bigla nang usap sa akin ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. And you are nothing. Kahit loadan mo ang sarili mo ng kung ano-anong mga bagay, without Christ, we are nothing. Sabi nga po natin, nothing. Wala. So, importante itong union na ito. Kaya ito yung inuna niya. In the same way, though we are many, we are one body in union with Christ. Apart from Him, we are pointless. You are united. Second, you are united with other Christians. Not just with Christ, but with other Christians. Tingnan niyo po. We have many parts in one body, verse 4, and all these parts have different functions. In the same way, though we are many, we are one body in union with Christ, and we are all joined to each other as different parts of one body. You are united with Christ, and you are united with each other. Alam niyo po, yung word na ginamit dito in Greek, yung word na joined, dito, or members sa ibang translation, is the Greek word melos. Itong melos na ito, ang ibig sabihin niyan ay limb, part of the body. So dito pinapakita ng Panginoon kung sino talaga tayo. So hindi pwede na nahihiwalay ka dito sa binanggit sa verse 4 na one. Wala talagang buhay ang isang tao once hindi niya makita yung connection na yon. We are part of the body. That's why we are called the body of Christ. Sabi nga po natin, body of Christ. Corpus Christi. Body of Christ. Jesus is the head. Kaya sinabi, dito we are one body in union with Christ. And we are all joined to each other as different parts of one body.
We are all joined. Kaya nga itong body of Christ na ito, ang tawag dito ay church. In Greek, ang tawag dito po ay Greek word nito ay ecclesia. That's why ang church po ay hindi building. Church building yun. Ngayon na lang natin tinatawag na ganyan. Naintindihan naman na natin. Huwag na natin husgahan yung iba. Pero ang ibig sabihin po talaga ng church, ecclesia. Tapos kaleo. Ibig sabihin nun, called out once. Ito yung mga tao na tinawag ni Kristo sa kanyang pangalan para sambahin siya at paglingkuran siya. That's why, yung ecclesia na word na ito po ay hindi religious term. Ito po ay isang secular na term na kapag nag-a-assemble ang konseho ng mga Greeks, ng mga Romans dati, ang tawag dyan ay church. Ecclesia. So, ibig sabihin, once ang mga believers ay nagkatagpo-tagpo, ang tawag doon ay church. That's why you did not go to church today. You are the church. Sabi mo nga sa katabi mo, we are the church. Siguro, tama, tayo ay nagkatagpo-tagpo ngayong araw na ito. Kaya nga, once ang isang believer, hindi ka church. Believer ka. Pero pag 2 na kayo, 3 na kayo, 4 na kayo, 5 na kayo, nagkakatipon-tipon. Church na tawag doon, assembly. Kaya nga, assembly of believers. Sabi nga po natin, assembly. Ngayon, kahit na po anong ganda at mahal ng isang pyesa, aanhin mo ang pyesa, aanhin mo ang ganda ng gulong kung hindi mo naman ito ikakabit doon sa sasakyan. Aanhin natin ang mahal ng isang pyesa. Kaya nga kahit na ano ang makamit natin sa buhay, kahit na ano ang ningning natin, kung hindi mo siya i-assemble, nothing pa rin siya. Hindi siya magfa-function ng maayos. Kaya nga, you will never reach your full potential without the others. Una, without Christ and without the other believer. Kaya nga hindi totoo na hindi natin kailangan ng church. Sinasabi, ultimo si Jesus. Pag sinabi mo hindi mo kailangan ng church, sinabi mo na rin na hindi mo kailangan si Jesus. Why? Head siya ng church eh. At body tayo. At kinakailangan, parte tayo noon. Yes, naiintindihan ko yung tinatawag na universal church. Ang tawag nun, ito yung mga believers na kahit na nasan parte ng mundo o nasa outer space pa ngayon, part sila ng universal church ng ating Panginoon. But kinakailangan din tayo sa local church kung buhay pa tayo. Ang argument po kasi, hindi na daw kailangan kasi yung babae, yung lalaki, nakatabi ni Jesus sa krus, hindi naman daw naka-attend ng church. Sabi ko, hindi nga rin nabaptize yan eh. Pero nakapako ka na ba sa krus ng Kalbaryo ngayon? Matitigok ka na ba? Wala, syempre, wala na siyang pagkakataon na ma-save. Tama, hindi ka naman masisave dahil sa church eh. Kaya ka mag-church kasi save ka. Kaya ka dadalo sa gawain kasi ligtas ka na. Kasi tinanggap mo na si Lord. Kasi may relasyon ka sa Kanya. So kung may pagkakataon ka pa na dumalo sa isang local na gathering, you need to do it. Why? You are a stranger to yourself. Kapag hindi tayo nakikipagtipon-tipon, kapag walang assembly na tinatawag, kaya nga napaka-importante ang pagtitipon-tipon kasi dyan ka dinesign ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kapag ikaw ay nakikipag-assemble sa mga kapwa mo mananampalataya, maniwala ka, dun ka nagiging buo. Dahil kasama mo si Kristo at mga kapatid sa pananampalataya mo. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon. Kala mo, wala lang yan? Yung pakikipag-assemble mo ngayon? Diyan ka lalo nagiging buo. Diyan mo lalo nakikilala ang Panginoon. At diyan mo lalo nararamdaman ang kilos ng Panginoon. Hindi kumpleto ang buhay mo at spiritual life mo kung wala si Jesus at ang mga katabi mo. Una, thank you, Jesus. Pangalawa, salamat dahil may katabi ka pa ngayong araw na ito. Hindi mo sabihin sa kanya, thank you. O biruin mo, mag-isa ka lang dyan. Anong assembly dun? Yes, pwede ka naman. Kayong dalawa ni Lord. Personal devotion. Pwede yon, pero dinisenyo ka talaga ni Lord. You were designed for community. So you are united.
Kaya napaka-importante nito. Sinabi, and we are all joined to each other as different parts of the body. Dapat naka-join ka. Dapat you are united with Christ and with other Christians. One, hindi pwedeng ihiwalay. Doon ka nagiging buo. Ako nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi totoo naman ito. Naligaw talaga ako noon. Ang dami kong barkada. Napakagaling ko pagdating sa recruitment ng kalokohan. Ang bata-bata ko pa kaya kong mag-recruit ng daan-daan at libo na mga tao. Kaya ko magsimula ng fraternity. Pero bakit? Kulang yung buhay na to. May inuman naman. May jamming naman. Nagtitipon-tipon naman kami, may meeting kami. Yung pala, mali ang katipon ko. Mali pala mga kasama ko. Bakit? Wala si Kristo dun. Mali yung connection. That's why your connection can make or break you. Sino na po sa inyo may nasaksakan kang mali, sumabog? O maalala mo pa yung nasira mong nabili kahapon o last year. Na mali ng saksak, sabog eh. Kaya maraming sabog, mali connection. Ako, ilang taon akong sabog. Dahil sa maling connection. Ilang taon pong sira ang buhay ko because of wrong connection. At nung nagkaroon ako ng tamang connection, kahit hindi sila perfect, buti na lang, hindi sila perfect, hindi ako perfect, pero perfect yung Diyos na sinasamba. Buti na lang. Doon ko natutunan paano umintindi. Doon ko natutunan paano intindihin. Doon ko natutunan paano lumago. Doon ko nakita yung journey ng mga tao at doon ko naramdaman si Lord sa aking buhay. Yung pala, dinisenyo pala ako ni Lord para makipag-unite sa Kanya at sa mga kapwa ko mananampalataya. At doon na nagkaroon ng direksyon yung buhay ko. Doon ko na nakita ang aking sarili. Kasi kapag hinahanap mo ang sarili mo, tanda mo, makinig ka, maigi dito kapatid, huwag mong hanapin ang sarili mo. Why? Maliligaw ka lang. If you're desiring to find yourself, don't do it. Maliligaw ka lang. Bakit? Ang sabi ng Bible, huwag mong hanapin ang sarili mo, hanapin mo si Kristo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag si Kristo ang sinik mo, makikilala mo sarili mo. Amen po ba? Come on, mas malakas na papuri sa ating Panginoon. You are united with Christ and with other Christians. Pangalawa, ito maganda to. Verses 4 hanggang 6. Just as our bodies have many parts, and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body, and we are all belong to each other. 6. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. Second, you are unique. Sabi nga po natin, unique. Sino ba talaga ako? Una, united. Importante itong unity na ito with Christ and with other Christians. Importante itong joining na ito na tinatawag. Pangalawa, dapat makita natin na yung sarili pala natin ay unique. Ibig sabihin, kakaiba ka. We are united in Christ, but each of us is unique. Kahit na united kayo, iisa po kayo ng apelyido. Hindi pa rin talaga kayo magkaugali na nanay mo. Hindi pa rin talaga kayo magkaparehas ng kapatid mo, kahit na kambal kayo. Ang dami ko na pong mga nakasamang mga kambal, ultimo pinsan ko. Kasama ko pong lumaki. Hindi talaga parehas eh. You are unique. Alam niyo po ba, according to genetic research, no two people are alike, even if they are identical twins. At sabi nila, pwede siguro kung trilyon na kayo na halos magkakatulad o kaya yung tao sa buong mundo, baka makakita tayo na magkapares, pero imposible pa rin. Sinabing ganon.
And the probability of two random people who are unrelated having the same DNA is 400 trillion according to FBI. Yung probability, 400 trillion na pwede na maging magkamukha. Paano ba mangyayari yun? Hindi na talaga siya mangyayari. So napaka-importante pala na maunawaan natin na unique tayo. Just as your bodies have many parts, each part has a special function. Sabi sa verse 6, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So magkaiba. So una, na dapat natin maunawaan po dito, God made you different. Nilikha ka ng Panginoon na hindi katulad ng katabi mo. So don't expect na dapat katulad mo siya. Kasi yung expectation na yan, baka mauwi sa disappointment. Ano ba yan? Ba't hindi kita katulad? Buti nga hindi kita katulad eh. Buti sinabing ganun eh. Buti nga hindi tayo magkatulad eh. Una, hindi tayo nilikha ni Lord na magkakatulad. God made you different. Verse 4. Just as our bodies have many parts, each part has a special function. So it is with Christ's body. We are many parts of one body and we are all belong to each other. God made you different. Sabi nga po ulit natin, different. Nilikha talaga tayo ng Panginoon na iba. Napaka-unique natin. Kaya nga sinabi dito, each part has a special function. Function. Ang ibig sabihin nito, what something is designed to do. Ito yung disenyo sa atin ng ating Panginoon. It refers to purpose, capability. So sinadya talaga ng Panginoon na magkakaiba tayo. Why? Kasi kapag magkakaparehas tayo, hindi mo nakakailanganin ng iba. May same na capacity pala kayo at kakayahan eh. At alam mo ba, listen to this very carefully. Napakalungkot ng mundo kung ang lahat ay kamukha mo. Tignan mo yung katabi mo. Imaginein mo, mukha mo yan. Tapos pagligin mo sa likod, yun din. Pagligin mo dito, yun din. Ano ba to? Boring ang mundo kung ang lahat ay kamukha mo at kamukha ko. Buti na lang. Hindi tayo magkakamukha. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. That's why God made us different. Each part has a special function. Yung function na yan, ibig sabihin design. Kaya nga, dapat maliwanag sa iyo na ikaw ay isang special na tao. Kung may mga tao hindi nagpahalaga sa iyo, huwag mo nang pakialaman yon. Ang importante, mahalaga ka kay Lord. Because God made you special. Each part has special function. God made you different. Sa totoo lang, hindi mo kailangan magmakaawa para itrato ka ng special na mga tao. Hindi mo kailangan magmakaawa sa kanila. Dahil matagal ka nang ginawang espesyal ng ating Panginoon. Umpisa pa lang, nung ikaw ay nagkaroon na ng union with Christ, isa ka ng espesyal na tao. Hindi man sa mata ng mundo, higit sa lahat sa mata ng ating Panginoon dahil siya ang tunay na may likha sa iyo. God made you different. Kaya nga, hindi mo, pangatlong point pa kasi natin yun, hindi mo pwedeng sasabihin na wala kang magagawa. Kasi kakaiba ka. Sabi mo sa katabi mo, kakaiba ka. Kakaiba, di ba? Tignan mo na lang sa mga hugis ng buhok eh. Kulay ng buhok, hindi lang yan eh. Napansin mo, kung maaari gusto natin iba tayo. Sino sa inyo dyan, pagpunta mo dito sa church o kaya sa school ninyo, sa trabaho nyo, parehas kayo na parehas ng damit? Kulang na lang, umuwi ka eh. Naranasan mo na yan, pagpasok mo sa isang lugar, parehong-pareho parang gusto mong lumayas, parang gusto mong magpalit ng damit. Awkward! Magaling talaga na creator ang ating Diyos. God made you different. Romans chapter 12 verse 4, sinabi sa King James Version, for as we have many members in one body,
And all members have not the same office. All members have not the same. So makita mo, iba ka talaga. Hindi talaga pare-parehas. Merong resemblance, pero hindi mo talaga pwedeng sabihin na same ang tao. Second, God made you to make a difference. God made you different, and God made you to make a difference. Tignan niyo po, verse 6. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things. Tignan niyo po, well. Verse 6, ulitin ko pa. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. Sabi nga po natin, well. So hindi lang tayo ginawang iba ng Panginoon. God also made us to make a difference. Ano ngayon kung iba ka? Boring din yan pag walang nangyayari sa buhay natin. Alam mo ba, nilikha ka pala ng Panginoon na ikaw ay may kalidad. Tignan, for doing certain things well. Halimbawa, sumasablay ka sa isang trabaho. Huwag mong isipin lagi, nabobo ka, wala kang alam. Pag pinaniwala mo sarili mo dyan, kapatid, wala talagang mangyayari sa buhay mo. Pag pinaniwala ka ng mga tao na kung ano-anong panlalait ang sinasabi sa iyo, wala talagang mangyayari. Kaya nga sinabi ko, kailanman di ako maniniwala sa sinasabi ng tao kung sino ako. Dahil ang paniniwalaan ko lamang yung may likha sa akin. Yes, kung gagamitin siya ng Panginoon, walang masama. Pero kapag hindi yun ang sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko paniniwalaan yun. Bakit? Hindi naman siya may likha sa akin eh. Malinaw sa atin that God made us different. And God made us to make a difference. Sabi nga po natin, make a difference. For doing certain things well. Well, kung hindi man ako magaling dito, baka sa part na ito, dito ako magaling. Kasi tiyak yan, may galing ka. Yes, may weakness ako, may weakness ka, pero lahat tayo ay may strength. Kaya nga maganda yung libro na Strength Finder. Napakamahal ng librong yun. Dahil dito mo nakikilala kung sino ka at ano ang kakayahan mo. But God made you unique. Different. At kapag nalaman mo yon at natuklasan mo yon, when you discover it and do it, dyan na tayo makakagawa ng mga kakaibang mga bagay sa ating buhay. God made you to make a difference. Ang ganda na ito. Tingnan niyo po yung verse 6. In His grace, God has given us different gifts. Sabi nga po natin, gifts. Ayan. Karismata ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, endowment. Alam niyo po ba, ang ibig sabihin din yan ay natural ability or quality. So once na tayo ay nagkaroon na ng union with Christ, ang tawag doon, tayo ay na born again. Being born again is not a religion, but a relationship with God. John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kaya nga kinakailangan tatanggapin si Kristo at mananampalataya kay Kristo at doon ka magiging anak ng Diyos. John 1:12. And John 3:3 sabi doon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born again. Kaya importante yung union with Christ na iyon. At once na nagkaroon ka na ng union with Christ, ipinanganak ka na sa ating Panginoong Kristo, pinanganak ka na sa kingdom ng ating Panginoon, meron ka ng gifts na tinatawag. Magkakaroon ka na ng ability or quality. Kaya nga sinabi, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. Marami pong mga tao, buong buhay nila, ang tingin nila sa kanilang sarili, walang silbi. Bakit? Lagi mong ipinapattern yung sarili mo sa katabi mo. May tinatawag na constructive comparison. Kailangan natin yon. Kasi may tinatawag din na reference bias, no? Dahil sarili mo lang lagi ang comparison mo, hindi ka aangat talaga. Alam mo, kung na pinakapogi sa buong mundo, lumabas-labas ka kaya sa bahay mo para makita mo. Kung ikaw talaga. Nakapo natin yan, reference bias ang tawag doon.
Wala kang benchmark na magagaling. Mapag-iwanan ka. Pero may tinatawag na destructive comparison. Kakukompare natin sa ibang tao, hindi na natin nakita kung sino tayo. At ano ang kakayahan natin? God made you to make a difference. Kaya, kinig may ginito. Kaya may bootcamp tayo. Kaya may bootcamp tayo sa November, yung mga leaders po. At open naman natin sa iba ito. Dito mo nakikita yung sarili mo, nakikita mo yung strength mo, at doon yan lalakarin, yun na yung lalakaran mo. Hindi ka na trying hard na copycat. Dahil dito, kikilusan mo yung sarili mo kasi hindi pwedeng buong buhay na hindi ko makita saan ba talaga ako magaling. Ngayon, kapag sa dulong-dulo, sasabihin natin, wala naman talaga akong kakayahan eh. Teka lang, kasi nungalingan yon. Baka hindi mo pa nakikita yung quality mo. Kasi hindi pwedeng ipinanganak ka sa kingdom ni Lord na wala kang silbi. Remember that God does not make junk. Walang ginawa ang Panginoon na basura. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka basura. Ang kingdom ni Lord ay hindi isang basurahan. Ito ay lalagyan ng mga unique na mananampalataya. May kakayahan. Kaya hindi pwede na wala kang kakayahan. Kasi meron kang tinatawag na karismata. Meron kang ability at meron kang kalidad. Sabi po sa The Message version in verse 6, let's just go ahead and be what we're made to be. Without enviously or pridefully comparing ourselves with each other or trying to be something we weren't. Hindi pwede kang maging ganon na hindi ka namang ganon. Hindi ka pwedeng maging katulad niya na hindi ka naman talaga ganon yung disenyo sa'yo ng Panginoon. Kaya kung dinesign ka ng Panginoon na magpastor, lakaran mo. Kung dinesign ka ng Panginoon sa ganitong larangan, lakaran mo. Because you are unique. Hindi pwedeng lagi ka napapahiya kasi unique ka. Nakuha po natin yon. Kaya sinabi dito hindi talaga pwede. Why? Tignan niyo po Verse 6, in His grace, God has given us different gifts, quality, ability for doing certain things. Hindi lang doing certain things, may nakalagay doon, for doing certain things well. Kasi tiyak yan, kapatid. Yung taong yan, kahit hindi kayo parehas ng edukasyon, merong gift na binigayan ng Panginoon na kaya niyang gawin na hindi mo kayang gawin. Ako lang hilong-hilo ko sa bahay. Biruin niyo po. During the pandemic ba yon? Nasira yung LED na ilaw namin. Biruin niyo, ilang oras ko ginawa yun? Siguro ginawa ko siya pagdating ko ng bahay, alas 10, alas 11. Natapos ako, alas 4 yata. Biruin mo, magkakabit ka lang ng wire. Inubos mo buong buhay mo. Kakakabit ng wire. Samantalang pakabit mo kay Roms yan, pambihira, baka 3 segundo, tapos na yan Pakabit mo sa electrician yan, tapos na yan. Nakuha mo, kapatid. Kaya hindi mo pwedeng maliitin yung katabi mo. Tama, may hindi kayang gawin yan. Pero may kayang gawin yan, hindi mo kayang gawin. Nakuha po natin, lalo pagdating sa kingdom ni Lord. You are unique. Sabi mo sa katabi mo, you are unique. Hindi pwede mong sabihin na wala kang kwenta. May kwenta ka nga. Pag wala ka kay Lord, tama, wala kang kwenta. Pero pag na kay Lord ka, tiyak yan, may kwenta ka. Kaya pag na kay Lord ka, may kwenta ka na, may kwento ka pa. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon. God made you different. And God made you to make a difference. Starting today. Isipin mo, ginawa ko ng Panginoon na iba para gumawa ng mga kakaibang mga bagay sa mundong ito na makakaluwalhati sa Kanya. Kahit saan kang larangan, tiyak yan, may magagawa ka. Pangatlo, panghuli. Last but not the least, verse 12. Tignan niyo po. Eto ngayon. We are to use our different gifts in accordance with the grace that God has given us. We are to use, sabi dito.
If our gift is to speak God's message, we should do it according to the faith that we have. If it is to serve, we should serve. If it is to teach, we should teach. If it is to encourage others, we should do so. Whoever shares with others should do it generously. Whoever has authority should work hard. Whoever shows kindness to others should do it cheerfully. Third, you are useful. Sabi nga po natin, useful. Ibig sabihin, kagamit-gamit ka. Tignan niyo po. Ang matindi, no, pinakita sa atin na ito ka. United ka. Unique ka. Ano naman ngayon kung makita mo na may kwenta ka? Ano naman ngayon kung makita mo yung strength mo? Ano naman ngayon kung natapos mo yan, yung ganyang training? Ano naman ngayon kung summa cum laude ka, magna cum laude ka, cum laude ka? Ano naman ngayon kung hindi mo naman gagamitin yung binigay sa iyo ni Lord? Kaya sinabi dito, so we are to use our different gifts. Ibig sabihin, kagamit-gamit ka. So wag mong ikinukulong yung sarili mo, kapatid, sa kuweba. Kaya nga nung na-depress si Elijah, takot siya sa isang babae, trinayatin siya, takbo naman siya, kapapanalo mo lang ng laban Nung matakot siya, takbo siya sa kuweba. Sabi niya, tapusin ko na itong buhay na to. Mamaya dyan, habang nasa kuweba siya, nangusap sa kanya si Lord, what are you doing there, Elijah? Minsan pag nagtatago ka na sa buhay, yung feeling mo wala ka nang magagawa, kausapin ka ni Lord dyan, maniwala ka. Anak, anong ginagawa mo dyan? Yung mananampalataya ka, sasabihin sa'yo ni Lord, anak, anong ginagawa mo dyan? Ano na? Nasabi ni Lord, ano na? Sabi mo sa katabi mo, ano na? Hindi ka nilikha para ibaon mo yung sarili mo dyan. Para libing mo yung sarili mo dyan. Hindi ka niya ng pagkalikha sa'yo ng Panginoon. You are useful. First, God wants you to be active. Gusto ka ng Panginoon maging aktibo. So we are to use our gifts. One reason why you need to be connected to a church family is to fulfill your calling, to serve other believers in practical ways. Gusto ng Panginoon maging aktibo tayo. May ginagawa. Kaya napansin mo, hindi mo magagamit yung credit card na ginagamit mo ngayon kung hindi mo siya inactivate. Ano ngayon kung may lamang 1 milyon yan? Ano ngayon kung may 2 milyon yan? Ano ngayon kung maganda yung bagay na yan? Hindi mo naman ina-activate. Kapatid, sayang yung ganda mo. Sayang kabukian mo. Sayang yan strength mo. Kapatid, sayang ka pag hindi mo inactivate yung gift mo. Activate. Sabi mo sa katabi mo, activate. God wants you to be active. Hindi ka mapapakinabangan ni Lord. Hindi ka mapapakinabangan ng mundo. Magmumukha ka katuloy worthless ngayon, pero hindi ka naman worthless Kasi may worth ka naman. So we are to use our gifts. Sabi dito, kung kinakailangan, maging active ka. Huwag mong hahayaan, kapatid, na hindi ka pwedeng maging aktibo. Gamitin mo yung binigay sa iyo ng Panginoon para sa ibang tao. Second, God wants you not just to be active, but to be productive. Gusto ng Panginoon, active ka, at gusto ng Panginoon, productive ka. Ang ganda nito. Verses 6 hanggang 8. So we are to use our different gifts in accordance with the grace that God has given us. Gusto ni Lord? Gamitin mo yan. Activate mo. Second, gusto ng Panginoon maging productive ka. Kaya sinabi niya dito, tutuloy ko lang po, if our gift is to speak God's message, we should do it according to the faith that we have. If it is to serve, we should serve. If it is to teach, we should teach. If it is to encourage others, we should do so. Whoever shares with others should do it generously. Whoever has authority should work hard. Whoever shows kindness to others
should do it cheerfully. Gusto ng Panginoon, hindi lang tayo active. Gusto ni Lord, productive tayo, generous. Do it generously. Do it cheerfully. Sinabi ng Panginoon. Just to clarify this passage, tandaan natin, hindi naman lahat tayo kayang magturo. Hindi lahat tayo, maybe kaya sa in certain way, pero pag kasi sinabi ng Panginoon, halimbawa, gift of faith, does it mean na walang faith yung katabi mo? Lahat tayo may faith, pero yung may gift, angat siya sa pangkaraniwan. Halimbawa, sinasabi ng iba, gift of evangelism. Di ba? Ibig sabihin, hindi tayo mag-i-evangelize. Hindi, utos sa atin lahat yun eh. Pero yung may gift of evangelism, iba yun. Litaw na litaw siya pagdating doon. Nakapo natin lahat tayo may pananampalataya, pero may gift of faith, ibang klase yun. Sumusuko na yung iba, siya hindi. Kasi gift nga siya, angat siya sa pangkaraniwan. So, tingnan mo ngayon kung ano yung strength na binigay sa'yo ng Panginoon. Then, be productive. Alam niyo po, ang pinakamayaman na lugar sa buong mundo ay wala dun sa huling bansa na nakita mong number 1 ngayon pagdating sa economy. Ang pinakamayaman na lugar sa buong mundo ay sementeryo. Why? Maraming nailibing na potential doon. Na hindi na exhaust. Hindi nagamit. So habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito, busin natin yon. Be productive. Gawin mo yung ipinapagawa sa'yo ng Panginoon. Sige na, kahit na lait-laitin ka ng mga tao, okay lang yon. So hindi totoo na wala kang kaya. Hindi totoo yung sinasabi nila na wala kang kayang gawin. Hindi totoo yung binubulong sa'yo dati ng dyablo na wala kang silbi. My friends, brothers and sisters, you are useful. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, you are useful. You are amazing. Remember, the business sector is waiting for you. Kung diyan ang binigay sa'yo ng Panginoon, tuloy mo na yan. The government is waiting for you. Baka ikaw na yung susunod. Hindi, mga walang kwenta yan eh. Wala pala silang kwenta, di ikaw, doon. Di naman nila kayang gumawa ng batas, o baka ikaw. Nakuha po natin, kasi tiyak doon, meron doon, may gift. Pero doon sa ginagawa nila. Pero meron doon, pinipilit lang nila. Baka ikaw naman. The showbiz industry is waiting for you. Sino dito may potential? Tignan mo ang katabi mo. Pwede. Di ko lang alam kung anong genre, syempre. Pero baka pwede. The corporate world is waiting for you. And above all, God is waiting for you to be a blessing to His church. The kids ministry is waiting for you. The music ministry is waiting for your talent. Nihintay ka ng church. Nihintay ka ni Lord na ipagamit mo sa Kanya. Sa dami-dami. Ang Amazing Hope, napaka-amazing po. Tayo lang po yata may ministry na nasa 20. So kung masyado kang busy, meron tayong tinatawag na Amazing Hope Outreach Network. Paminsan-minsan, sama ka sa mga outreaches natin. Ang daming kapamaraanan. Kahit nasa ibang bansa ka, pwede ka mag-usher. Gusto mo, sumama ka sa translation ministry. Alam niyo po, may ganun tayo. Para itong pagpipreach ko, nai-translate natin sa iba't ibang bansa. Kasi sabi ko nga, balang araw, gusto ko Netflix to. Baka ikaw yun. Sabihin mo lang. You are useful. God wants you to be active. And God wants you to be productive. Huwag mong sayangin yung buhay na yan, kapatid. Exhaust mo yan. Kung may pag-uubusan ka ng lakas at talino mo, ubusin mo para sa Panginoon. Dahil tiyak yan, kapatid. Pag inubos mo sa Panginoon yung buhay mo, diyan magkakaroon ng meaning ang buhay mo. Ang tunay na meaningful na buhay, kapatid, ay yung buhay inuubos para sa Panginoon. So kahit nasan kang area ng buhay, nasan kang lugar, o anuman ang ginagawa mo ngayon, do it for the glory of God. Amen po ba? Gawin mo para sa kaluwalhatiin ng Panginoon,
Gamitin mo yan para maluwalhati siya. Yung pananalapi mo, gamitin mo yan para maluwalhati siya, para magamit sa gawain ng Panginoon. Kung ano man, yung lakas mong yan, gamitin mo para sa Panginoon. Who are you? Sino ka ba talaga? Ulitin ko. Mahirap maligaw sa sarili. Mahirap maging stranger sa iyong sarili. Bababatingin mo sa sarili mo. Lagi kang magiging talunan. At laging mawawasak ang buhay mo. So itong tatlong ito, na binanggit kanina natin nung introduction, madalas ba ang baba lagi ng tingin ko sa sarili ko? Una. Pangalawa, lagi ba akong talunan? Pwede rin. Lagi na lang nawawasak ang buhay ko. Kapatid, baka ligaw ka. Kinakailangan makilala mo ang iyong sarili. Who am I? Pwede po bang sabihin natin, I am united. I am useful. Sabihin natin. At i-declare mo, kapatid, I am unique. Ikaw ay unique, ikaw ay useful, at ikaw ay united. So starting today, don't let everyone and the devil tell you that you are insignificant. Huwag mong hahayaan. Because you are significant. May silbi ka. Sinabi sa verse 6, and I will end with this. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things. Tingnan niyo po. In His grace. God has given us different gifts for doing certain things. So don't ever believe that you are insignificant. Pwede kasi na naniniwala tayo na insignificant tayo, worthless tayo, wala tayong kwenta, may pinanggagalingan siya because of your past. Maybe because of your struggle, kaya tingin mo worthless ka. Dahil sa nakalipas mo, dahil sa struggle mo, or maybe because of your weakness. That's why sinasabi natin that we are insignificant. Nung nakikita ko yung mga kakulangan ko, nung nakikita ko yung mga kalokohan ko, nung nakikita ko yung lakas ng iba at kahinaan ko, ang tingin ko lagi sa sarili ko, wala akong kwenta. Dahil ganito lang yung pamilya ko, dahil ganito lang yung buhay ko, dahil sa mga nagawa kong mali sa buhay, kaya tingin ko wala na akong kwenta. Buti na lang. In His grace. Verse 6. Because in His grace you are united with Christ and with other Christians. In His grace you are unique. God made you different and God made you to make a difference. And you are useful. Starting today, activate yourself. And be productive. May magagawa ka dahil may kwenta ka. So kung malaman mo kapatid, hindi lumilikha si Lord ng basura. May value yung buhay na yan. Kaya nga gusto kang wasakin ng kalaban eh. Wasakin niya ba yung walang value? Maybe sinabi sa'yo wala kang kwenta. Pero hindi yan ang sinabi sa'yo ni Lord. Hindi wawasakin ng kalaban yan kung wala kang kwenta. Kaya pinipilit ng kalaban na wasakin ka kasi may kwenta ka. So dapat paniwalaan mo yung sinabi ng Panginoon na may value ka. Hindi dahil sa'yo, hindi dahil sa iba. Ang magdi-define ng value mo, yung lumikha sa'yo. You are valuable because God is the one who created you. Tayo pong lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon. I want you to close your eyes right now. Ikaw lang si Lord ngayong araw na ito. Are you feeling worthless recently? O ikaw itong sinasabi natin na may depersonalization disorder. Napaka-significant kitang-kita mo kapatid. Yung mababang tingin mo, degradation. Mababang tingin mo sa iyong sarili. Super baba. Parang madalas na lang defeat yung nangyayari sa buhay ko. O parang madalas na lang na nasisira yung buhay ko. I can sense in my spirit right now that the Lord speaking to someone.
The Lord is telling you that you are not worthless. Tama, kapatid. Dahil apart from Jesus, we are nothing. Pero ngayong araw na ito, kapatid, ipinapamukha sa iyo ng Panginoon, hindi yung kawalan mo ng kwenta. Ipinapamukha sa iyo ng Panginoon yung value mo. Ano man ang sinabi nila, ano man ang sinabi mo sa sarili mo in the past or even kanina, hindi ikaw ang lumikha sa sarili mo. Kaya huwag kang maniwala sa sinasabi mo sa sarili mo minsan. Hindi yung ibang tao ang lumikha sa iyo, si Lord ang lumikha sa iyo. At sinabi niya, tama yan, wala kang silbi. You are nothing without Him. But kung si Kristo ay nasa iyo, may value ka. Kung sino man po sa atin ngayong araw na ito, maybe this is your first time. I don't know. Habang napapakinggan mo ito, nag-strike sa iyo itong word na ito. Kanina pa. Maybe the Lord is touching you right now. Na sinasabi sa iyo ng Panginoon, may silbi ka, anak. Kahit nanggaling ka sa ganyang pamilya, kahit na ganyan na nangyari sa past mo, o nangyayari sa iyo ngayon, you are nothing without Him, without Christ. But gusto ka ni Lord bigyan ng value ngayong araw na ito. Stop underestimating yourself. Stop underestimating your Creator. Because starting today, God will move mightily in your life. If you want to give your life to the Lord right now, na sinasabi mo, Lord, gusto ko pong maramdaman itong value ito at mangyari sa akin itong value ito. If this is your first time and you want to give your life to the Lord, kapatid, bibilang ako ng 3, taas mo lang na mabilis yung kamay mo. The Bible said, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Paano wala kang kwenta kung anak ka ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Maging anak ka nga ng presidente at hari ng iba't ibang makapangyarihang bansa, may silbi ka na eh. Tingin nila sa sarili nila eh. Yung maging sons and daughters pa ng King of Kings and Lord of Lords, imposible. If you want Jesus today to rule and reign in your life, lift up your hands. Come on. And the Lord will do something amazing in your life starting today. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, I want you to pray this prayer with me and make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kung first time mo ito, dineclare, kapatid, the Bible said in the book of Romans, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. First time mong ginawa ito, welcome to the family of God. May value ka. Dahil anak ka ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Don't ever believe a lie that you are worthless. Hindi ka basura. Lord, starting today, I pray, God, I pray for your Spirit right now to move in our midst. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. I believe that the Spirit of God will move in this place. May mga pagagalingin siya na mababang pagtingin sa sarili. May mga bubuin siyang buhay ngayong araw na ito. May maikiklense na isipan ng Panginoon ngayong araw na ito. Balik ka kay Lord. Balik ka kay Lord. Habang kinakausap mo si Lord at kinakausap ka, kapatid, I want you to listen to this song right now and let God speak to you. Because of who I am, but because of what you
I believe that the presence of the Lord is moving in this place. The hand of the Lord is touching you right now. The Lord is restoring someone. The Lord is mending a broken heart. The Lord is giving you peace right now. Your Creator is moving. Storm in me, not Because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Yes, Lord. Here today and gone tomorrow. Today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours. The Bible said in verse 6, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. In His grace. Kung wala yung undeserved favor na yan, wala talaga tayong kwenta. Sino ba naman tayo? Sa dami ng kasalanan na ginawa mo at ginawa ko, sa tindi ng karumihan ng buhay natin, wala talaga tayong silbi. Sino ba naman tayo para mahalin ng Diyos? Sino ba naman tayo para yakapin ng ating Ama habang tayo'y namumuhay sa karumihan? Sino ka ba naman at sino ba naman ako? Nanggaling sa isang wasak na pamilya, wasak na relasyon, wasak na buhay, wasak na mundo. Sino ba naman tayo? But thank God, because in His grace, hindi mo deserving pero binigay sa'yo ng Panginoon. Sino ba naman ako para hindi magpuri at sumamba sa Kanya? Sino ba naman ako para hindi ko ibigay ang buhay ko sa Kanya? Sino ba naman tayo? Isang basura na pinulot ng Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Basura na binigyan ng matinding halaga. For the last time, can you sing the chorus of this song? And make it a personal prayer. It's a day and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. Tanda mo kapatid, hindi ka pagmamayari ng mundo. Hindi ka pagmamayari ng past mo. Hindi ka pagmamayari ng tunay na kalaban natin. Pagmamayari ka ng Diyos. If possession ka ng Panginoon, siya ang magdi-define kung sino ka. You are valuable. That's who you are. That's who you are. Salamat po, Panginoon. Dahil ngayong araw na ito may pinagaling ka. May inayos kang puso, may mga pinagaling kang karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus. May binigyan ka ng kapayapaan at may binigyan ka ng bagong buhay. Salamat, Panginoon. Buti na lang, ikaw yung pumulot sa amin nung panahon ng mga basura pa yung buhay namin. Sino ba naman kami? Compare. Kung i-compare, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, buti na lang. Dahil sa grasya mo, pinulot mo kami, Panginoon. At nagkaroon ngayon ng halaga ang buhay na ito. Salamat, Panginoon, because you are our definition, not our past, not our weakness, not our struggles. We are yours, God. Salamat po. Kaya marapat lamang na sa iyo namin binibigay, Panginoon, at ibigay ang pinakamataas naming pasasalamat habang buhay, pinakamataas na papurit pagsamba.
Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po isabigaw na malakas na. Amen and amen. Palakpak na mga pinahalagahan ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon ngayong araw nito. Come on! Bless the name of Jesus today. Hallelujah! Praise you, Jesus! Amen. Praise God. Ayan. Pakisabi sa katabi mo, anak tayo ni Lord. Ayan. At dahil anak tayo ni Lord, naniniwala po ako na powerful po ang salita ng Panginoon once na ito po ay ating ina-apply. Amen po ba? Amen. So right now po, ayan, dadako po tayo sa ating giving. Ayan, may mga sobre po tayo dyan. Alam ko po na tayo po ay nakapag-prepare na at yung iba ay piniprepare pa lang. But then again, sabi ko nga po kanina, powerful po ang salita ng Panginoon once na ito po ay ating ina-apply. So sabi po dun sa first point natin is, you are united or we are united. Alam niyo po, bakit po nagtutuloy ang ating Trinoma services and other services? Kasi nandito ang mga mananampalataya na united na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. So kung nakikita nyo po yung ating po mga facilities dito, yung ating mga instrument, hindi nyo lang po alam kung ilang milyon-milyon ang ginagastos po para lang po tayo ay makapag-produce ng ganito dahil gusto natin na maging maganda ang gawain ng ating Panginoon. And that is why patuloy po nating i-practice yung pagiging united, of course, na kung saan united tayo na suportahan itong gawain na ito. And pangalawa, you are unique. You are unique. So this time, gawin nating unique ang ating pagbibigay. Kung dati ang thinking mo pag nagbibigay ka, nawawalan ka, gusto kong malaman mo at i-remind ito sa'yo that every time you give, hindi ka lang sumusuporta sa gawain ng Panginoon, pero maniwala ka si Lord, mas ibibless ka niya. And that is why sasabihin mo, grabe, ang unique ng breakthrough ko. Kasi unique yung ginawa mo. And at the same time, sabi po rito, you are useful. Alam niyo po, maraming pagkakataon sa buhay natin na nagagamit po natin ang ating kaperahan sa hindi maganda. Pero wala po siyang balik. But this time, the Lord is teaching us that we should be useful when it comes to our finances. Kasi alam niyo po, lahat po tayo, binigyan tayo ni Lord ng capability to produce wealth. And that is why kaya ka may ita-tithes, kaya ka may i-offering, kasi gusto ng Panginoon na gamitin mo siya ng tama, ma-manage mo siya ng tama at maging useful po tayo pagdating sa ating finances. At alam niyo po ba, ang good managers ay mas pinagpapala. Kaya ang isa pong definition kapag ikaw ay good manager, inuuna mo ang gawain ng Panginoon at inuuna mo si Lord. Amen po ba? Sino rito nabibless ka sa gawain na ito? And that is why it's time for us to bless this church, to bless itong gawain na ito. Kaya dalangin ko po na sa araw na ito, let's be more unique, let's be more useful, and let's be more united para magpatuloy po ang ating gawain. So sige po, manalangin po tayo. Heavenly Father, God, Lord, salamat po sa araw na ito na kami ay muling natuto, Panginoon. Salamat, God, despite, Lord, sa mga hindi magagandang nangyayari sa aming paligid. Merong isang maganda na nangyayari sa amin na nagbabago sa aming buhay. Yun ay makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Kaya Lord, ngayong araw na to, ngayong umagang ito, Panginoon, it's time for us to give back, Lord. Bawat salita, bawat services, Lord, na ina-attenan namin, Panginoon, nakakabago ng buhay, natatransform kami, Panginoon. So Lord, marapat lamang po na kami ay magbalik sa iyo ng may katapatan, na kami po ay magtanim sa iyong gawain, Panginoon. And Lord, salamat po sa mga tao, sa buhay ng bawat isa, Lord. They are very much willing, God, to support, Lord, itong gawain na ito, Panginoon. Actually, Lord, every time na nagbabalik kami, every time nagtatanim kami, kulang pa ito, God, sa mga ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin ko po sa bawat isa na magtatapat, magtatanim, Lord, may you continue to bless them mightily. Lord, dalangin ko po na patuloy mo po kaming pagpalain, God, para maging pagpapala kami. Hindi lang sa ibang tao, God, pero sa gawain na ginagawa mo po, Panginoon, na ginagamit mo sa aming buhay. Salamat, God, sa ganitong kapamaraanan, Lord, nagkakaroon kami ng direksyon, nagkakaroon kami ng pag-asa, maraming naisasalba, Panginoon. Kaya, Lord, ngayong araw na ito, magbibigay kami at magtatanim kami, Panginoon. Lord, patuloy mo pong samahan ng bawat isa, patuloy mo po kaming pagpalain in all aspect, God. Lahat po ng nagtatrabaho, Panginoon, Lord, they will receive promotion in the name of Jesus. Sa lahat na nagbi-business dito, Panginoon, Lord, i-expand mo, God. Ito pa nga businesses na ito, Panginoon, at dalangin ko, Lord,
marami pang buhay at pamilya, Panginoon, ang madalas sa lugar na ito. Kaya Lord, isa po kami sa magtatanim at susuporta, at higit sa lahat, Lord, magbabalik kami, magtatapat kami kasi mahal ka po namin, Panginoon. Maraming salamat, God. We honor you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, magbigay po tayo ng may kagalakan. Amen. Sa lahat po na masayang nagbigay sa Panginoon, pwede po bang pumalakpak po sa oras na ito? Amen. Sino po dito binlessed ng Panginoon ngayon? Binuo ka ng Panginoon ngayon. Amen po. At naniniwala ako, lalabas ka ng lugar na ito buo. Hindi ka kulang. Tingnan mo yung katabi mo, hindi kulang-kulang yan. Buo yan. Amen ba? Tayo po ngayon ay tatayo in the presence of God. At sa iyong pagtayo, at least 2 tao sabihin mo sa Kanya, may halaga ka. Amen. Tayo po ay laging nakakatagpo ng halaga na galing po sa Panginoon. Tama naman, si Lord lang talaga ang may karapatan na mag-define kung sino ka. Dahil si Lord lang naman ang gumawa sa'yo. Kaya dalangin ko, lalabas ka ng lugar na ito, hindi ka na defined ng mundo o ng karanasan mo, kundi defined ka ng mapagmahal mong tatay sa langit. Amen po. And I pray that God will use us mightily. Share mo yan, yung knowledge na yan, yung wisdom na yan na na-receive mo sa Panginoon, i-share mo sa mga tao nang sila din malaman din nila na merong Diyos na kayang magbago ng definition ng buhay nila. Alam mo yun, pwede kasing nadidikit ka sa mga taong may kaya, tingin nila okay yung kanilang buhay, pero ang totoo, kulang kasi walang Jesus. At maaaring ikaw yung gamitin ng Panginoon para sa kanila. Huwag ka mag-alala, tutulungan ka naman ng Panginoon. Dalangin ko na tayo po ay maging channel, hindi lang po ng blessing, kundi ng salvation po sa marami pong tao. As we leave this place, ikaw naman i-ask mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo din ako for my family, for my kids, para sa mga kaibigan ko, para sa mga mahal ko po sa buhay, sa mga kasama ko po sa office, okay, sa mga kasama ko po sa school ko, dalangin ko na gamitin po tayo ng Panginoon dyan. Ngayon na binubuo ka at patuloy kang binibigyan ni Lord ng pagpapahalaga at ng halaga, dalangin ko ma-share din po natin yung sa iba pong tao. Sila din makilala nila ang Panginoon po sa kanilang buhay. So once again, can we close our eyes? At lahat ng pinagpala, binuo ng Panginoon, pwede po bang magpasalamat po sa Kanya sa oras na ito? In your own words, can you open your mouth and just thank the Lord for everything that He has done today? For His grace, for His mercy, for His power, for His word, for making you whole, for making you complete. Thank you, Jesus. Salamat po. Thank you, Abba Father. Indeed, God, you complete us. Ikaw po, Panginoon, ang kumukumpleto sa amin. Bonus na lang, Lord, yung mga makakasama namin sa buhay. Bonus na lang, Lord, yung mga maidadagdag pa po, Panginoon, sa buhay namin. Fame, maybe money, blessings, Panginoon. Kaya tama, Panginoon, ang sinabi mo sa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Lord, additional na lang yung mga maa-achieve pa po namin. Yung mga makikreate po, Panginoon, na testimonies at mga blessings, God. Kasi, Panginoon, Ikaw po sapat na. Ikaw po, Panginoon, ang kumukumpleto, Lord, sa aming buhay. Kaya, Lord, hayaan mo po, Lord, lalabas kami ng lugar na ito at nagpapasalamat kami, God. Kasi I don't know, Lord, kung sino sa amin ang pumasok sa lugar na to, Panginoon, na parang kalahati lang siya. Dinala niya lang yung katawan niya, pero hindi niya alam what's really happening, God, sa buhay niya. But God, I thank you. We thank you, God, because we're gonna leave this place na kung saan may buhay.
At ikaw po yun. We're gonna leave this place, God, na kung saan may saysay yung buhay na to. May dahilan yung buhay na to. May purpose, God, yung buhay na to. At ikaw po yun. Salamat, Panginoon, dahil lalabas kami ng lugar na to buo. Walang kulang. Kasi, Lord, sapat ka. You're more than enough nga, Panginoon, sa amin. Lord, I pray that as we leave this place, may your protection be upon us. I pray that as we leave this place, may your blessing, God, be upon us. Dalangin ko, Panginoon, samahan ng pabor mo ang anak mo ito, Panginoon. I pray, Father God, that your breakthrough, God, will be upon us as well. Dalangin ko, Panginoon, that as we leave this place, you're gonna use us as a channel of blessing and as a channel of salvation, as a channel of love to other people, na sila din, Panginoon, malaman nila na may Diyos na buhay na kaya mag-aayos ng aming buhay. We thank you, Father, and we honor you and we praise you. Once again, if you may, you can raise your hand. Receive this benediction from the book of Numbers, and when you say, I receive, I want you to activate that faith. Huwag ka lang magsasabi ng I receive right now. I want you to understand what you're receiving, because what you're receiving, what you are about to receive will definitely happen into your life. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, amen and amen. God bless everyone and see you next Sunday. My soul secure.